One of the judges for tonight, PSI Scott, he gave the reason why he scored some of the delegates really low on the bareface challenge. He says that some of the queens did not completely remove their makeup, and because of that he gave them lower scores than the others because it's a bareface challenge. You are supposed to remove all your makeup. I'm not mad at his scores at all, you guys. Omar Harfouch. I think Omar has a different standard of a beauty pageant than the rest of the world does. One judge in particular, I really felt like they were favoring the Latina girlies, especially the candidate from their own specific country. They gave her a 10 for both the evening gown as well as the bareface. So PSI Scott, I honestly felt like his scores balanced out that judge's score, who was very clearly favoring the Latina girlies. So I feel like it balanced it out. So I'm not complaining because I felt like that put the Asian girlies and the African girlies at a disadvantage. Usmel Sosa as well, you guys. Usmel Sosa, a lot of people are complaining about his scores being very low, but even though his scores were low, you guys have to understand Usmel is the star of beauty. When it comes to beauty pageants, he knows what he's talking about. So I do believe that his scores were fair. I did not feel like he gave a certain, demographic or certain group of girls higher or lower score. Yeah, life moves on. Life goes on. Those are just part of the game. Not in every day we are 100%, but we lift each other up. You lift me up, so what? Ilalaban naman namin kayo. Siguro perfectionist lang tayo ng mga Pinoy na parang dapat talaga. Mark was supposed to be my finals. Pero kasi gusto ko nang ibuhos na agad. Diba? Na parang ayoko mag-hold back. Parang gusto ko, eto na yun prelims na yun baka hindi na naman ulit ako makapasok ng finals because nga nag-hold back tayo before. Oo, sabi ko, hindi, ilalabas na natin yung pinaka-powerful natin. I honestly expected better sa scores ng bareface. Siguro meron lang mga misunderstanding kasi like, hindi ko talaga completely na-remove lahat ng makeup. Kasi madikit talaga siya. Yung glue, yung everything else. So, parang siguro laban na lang tayo. I would say a 9. Kasi, hindi, parang siguro I was just flabbergasted with what the other scores gave me, the other judges gave me. I'm still in the midst of my parang overwhelming experience na parang, hindi ko ba yun best? Hindi ko ba yun nailabas lahat? Parang kasing because when you see the scores of the judges, you get to ask yourself the same question. Did I not do my best? Ganun siya. Pero at the end of the day, what happened has already happened. So, there's a new beginning tomorrow. Matutulog tayo ng mahimbing kasi hindi naman natin napahiya ang Pilipinas. Lumaban naman kaming lahat. Tapos, yun lang, hindi masyadong mataas yung score ko tonight. So, parang nahihiya ako na dapat man yan. Oo. I give naman my best. Thank you! So mga kapolitika, inyo po nga napanood itong video ni Gazini Ganados na kung saan ay in-interview siya after doon sa kanilang preliminary round 1 competition kagabi, na kung saan ay napuno ng issue at kontrobersiya dahil nga dito sa ibang mga judges na kung saan ay sobrang baba magbigay ng score dito sa mga candidate. At merong mga candidate doon sa MJ All-Stars na kung saan ay sobrang naapektuhan at very emotional mga kapolitika dito sa resulta ng kanilang mga score. So, ang sabi ng ating mga netizen ay sobrang kawawa yung contestant na nalagay doon sa bottom portion. Parang nakakahiya mga kapolitika na sila yung nasa bottom part ng competition sa preliminary round. So ito di umano yung disadvantage pag very transparent yung scoring, pag very transparent yung kung sino yung
may pinakamababa na score. So parang sa exam ito mga kapolitika na pag ikaw yung may pinakamababa na score ay hindi mo na lang sasabihin yung score mo dahil nahihiya ka. So dito ay talagang kitang-kita kung sino yung may pinaka lowest score sa kanilang preliminary round competition. So yung ibang mga contestant ay nag-live kagabi na napaiyak sila mga kapolitika dahil dito sa nangyari. At napanood nyo rin po yung isa sa mga judge doon, si Sai Scott, at siya yung isa sa mga may pinaka mababang score na binigay doon sa especially sa bare face, at nagpaliwanag siya dahil yung ibang mga contestant di umano ay hindi nagtanggal ng makeup, kasi pag bare face ay talagang dapat tanggal lahat ng makeup mga kapolitika. So yung iba is hindi daw nagtanggal ng kailang mga makeup, at yung iba meron pang mga eyelashes, pero meron naman ding iba mga kapolitika na hindi nagtanggal pero mataas yung kailang score. So meron di umanong mga very biased na judgment dito sa kanilang preliminary round. So yun po yung sentimiento ng ating mga netizens sa naganap na event kagabi. At dito naman mga kapolitika, sa kanilang overall rankings ay nasa 13 lang itong si Gazini Ganados dahil sa kanyang mababang score doon sa bare face challenge. So bumagsak siya sa pang top 13. So number 1 pa rin po itong si Colombia, very consistent siya. Number 2 si Ghana, number 3 si Czech Republic, 4 si Colombia, number 5 si Dominican Republic, number 6 si Venezuela, Peru, Thailand, Dominican Republic, Ecuador, United Kingdom, Mexico, and then pang number 13 itong si Gazini Ganados. Pero meron ring suggestion actually yung ating mga netizen, yung mga Filipino netizen dito sa maging competition nila, kasi ang sabi nga ni Omar Harfouch ay ito ay simula pa lang ng competition mga kapolitika, at parang snapshot ito sa mga magaganap in the future. So apparently kung binigyan ng ni Lupita Jones, kasi ito di umanong si Lupita Jones at si Osmil ay parang nagkokondyabahan sila mga kapolitika sa scoring. Pag Latina yung yung Romarampa ay binibigyan lang ng mataas na score. At dito dapat magkaroon daw ng game plan itong si Jojo Bragais, na dapat isagad niya na, dahil kay Lupita Jones binigyan niya ng 10 na score yung kanilang pambato. So might as well na ipagtanggol rin ni Jojo Bragais yung ating mga candidate mga kapolitika, dahil nga sinabi natin na walang kandidata ng Pilipinas ang binigyan ni Jojo Bragais ng 10 na score. So dapat ay babawi itong si Jojo, kasi nilalaro ni Lupita Jones at ni Osmil yung score ng ating mga delegates dito sa MGI All-Stars. So magandang suggestion ito sa mga susunod na competition mga kapolitika, dahil today is yung round 2 ng preliminary round. Pero gusto natin mga kapolitika na andyan pa rin yung fairness sa pagiging hurado ni Jojo Bragais dito sa MGI All-Stars. It's just that yung ibang hurado talaga dito sa nasabing competition ay nilalaro nila yung score, most especially dito kay Lupita Jones at kay Osmil. So dapat is magkaroon rin po tayo ng sarili nating game plan. So yun mga kapolitika ang ating discussion at ating masasabi dito nga sa very controversial na preliminary round competition ng MGI All-Stars. Kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong magreaksyon at masasabi dito sa score na binigay ni Jojo Bragais sa ating mga delegate sa MGI All-Stars, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.